ang Laban ng Bayan, ang inyong tagapaghatid ng mainit at makabuluhang balita. Kasama niyo ako, Connie G. Aguilar. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mga nagbabagang isyong panlipunan sa kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. Para sa ating unang ulat ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamalaking suliranin ng ating mga kababayan sa araw-araw. Ang matinding trapiko at mga hakbang para mapabuti ang pampublikong transportasyon. Narito si Sir Luar upang ihatid ang pinakabagong ulat. Narito ako ngayon sa EDSA kung saan muling nararanasan ang matinding traffic. Sa kabila ng mga ipinapatupad na solusyon tulad ng no contact policy application. Tila hindi pa rin sapat ang mga ito. Ayon kay MMDA spokesperson, mas magpapalawig pa ang proyekto sa transportasyon tulad ng pagdagdag ng mga linyang tren at pagpapabuti ng mga bus lane. Ang hirap naman ng biyahe araw-araw, halos 3 oras ang nasasayang sa traffic. Sana magkaroon ng mabilis action para dito. Angel, isang napapanahong usapan na ito na direktang nakakaapekto sa lahat ng mamamayan upang higit pang talakayin ang isyu ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Naroon ngayon sa Maynila si Marilu magbigay ng ulat mula mismo sa palengke. Nasa palengke ako ngayon sa Maynila, kung saan ramdam na ramdam ng mga mamimili ang taas presyo ng mga bilihin. Ayon sa mga eksperto, patuloy na ang pagtaas ng bigas, gulay, karni dahil sa El Nino at patuloy na digmaan ng ibang bansa. Grabe po ang pagtaas ng presyo. Ang dating 50 pesos na bigas, ngayon 65 pesos na. Kailangan magtaas din kami ng presyo. Pero natatakot kami na mawala ng suki. Tapos nakapusta ang budget namin sa pagkain. Dati nakakabili pa kami ng karni. Ngayon, puro gulay na lang dahil mas mura. Nanawagan ang mga grupo ng mamimili sa pamahalaan na agarang tugunan ang problema ito sa pamagitan ng price control at pag-import ng murang produkto. Para sa Laban ng Bayan, ako si Maria. Isang malaking hamon ito lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, ngunit hindi lamang ito ang isyong kinakaharap ng bansa. Narito ang ulat tungkol sa lumalalang problema ng disinformation o ang paglaganap ng peking balita. Naroon si Rialyn Mendoza sa Quezon City upang magbigay ng ulat tungkol dito. Nandito tayo sa Quezon City upang pag-usapan ang paglaganap ng peking balita sa social media. Ayon sa ulat ng isang non-profit organization, higit sa kalahati ng mga Pilipino ang naniniwala sa mga maling impormasyon na nakikita nila online. Minsan, mahirap na malaman kung ano ang totoo at hindi, lalo na kung maraming nakakalat na maling balita. Ang disinformation ay nagdudulot ng pagkakahati-hati sa lipunan. Mahalaga ang pagiging mapanurin at totoo at ang pagpapakalat ng tamang informasyon mula sa lehitimong pagpupuli. Talagang mahalaga ang pagiging mapanuri lalo na sa panahon ng digital age. At para sa huling bahagi ng ating programa, balikan natin ang isyu ng kawalan ng sapat na oportunidad sa trabaho. Kasama natin ngayon si Gisa Suelo sa nasa isang job fair sa Caloocan upang magbigay ng ulat ukol sa kasalukuyang kalagayan ng trabaho at mga programa ng gobyerno para dito. Nakahuling ulat ng DOLE, bumaba ng bahagya ang unemployment rate sa bansa. Ngunit nananatiling mataas ang underemployment. Marami pa rin ang nagkakasya sa mababang sahod at kulang na oras sa trabaho. Mahigit 1 taon na ako naghahanap ng trabaho na tumba sa aking kurso. Subalit ako ay nahihirapan. Sa ngayon, tinatanggap ko na lang kung ano ang available kahit na hindi sapat ang kita. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga job fair at mga training programs. Ngunit marami pa rin ang nangangailangan ng mas konkretong solusyon. Para sa Laban ng Bayan, ako si Gisa Suelo, nag-uulat. Maraming salamat, Gisa. Ang lahat ng ito ay patunay na marami pa tayong dapat gawin upang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At dito nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Muli, ako si Connie G. Aguilar. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Laban ng Bayan, kung saan ang boses ng bayan ay ating binibigyang buhay.
Maraming salamat at magandang araw, Pilipinas!